Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahing papawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahing papawid, live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. At ito, ating kapagkakit balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, asya kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Alright! Muli po, narito na naman po ang inyong lingkod para kayo ay paglingkuran sa isa na naman pong programang Barangay in Action! Kaya po, ako po ay bumabati muna sa inyong lahat sa 42 barangay na 42,000 na barangay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po, tayo ay magsama-sama sa 1 oras po nating pagtalakay sa ating po mga usapin tungkol po sa barangay at sa ating po mga opisyal ng barangay na sa ngayon ay naghahanda-handa. Naku, ano ba nagtaganito yung aking cellphone na naghang-hang-hang tuloy. Ay nako, teka ha. Ano ho natin yan. Teka, iyan. Para nahirapan siguro siya Alright. Oh, yan. Oh. Paano bang iyan. Hindi ako gumagalaw sa pinanonood ko hindi ako tayo sanay sa ganun Ano ho? Ayan, at ngayon ay araw po tayo ng Huwebes, October 5. Naku, October 5 na. Talaga naman po, napakabilis po ng panahon. At 5 araw na sa buwan po ng Oktubre. Ay bukas makalawa, nandyan na naman tayo sa huling araw ng Oktubre at papasok na ang Setyembre, Nobyembre, Disyembre.
At yan, pagpasok ng Christmas season, ang mga bata ay talaga namang masayang masaya. Masayang masaya sila sapagkat makakakolekta na ang mga bata. Makakakolekta na. Oo. Ilang taon ba naman Ilang taon ba naman tayo nagka-pandemic? Oo, nung nawala ang pandemic, hindi pa naka-arangkada ang ating ekonomiya. Umabot pa ng buong taon, At isang taon pa, tsaka pa lamang at ngayon pa lamang tayo makakabawi. Kaya medyo mga ninong at ninang, doble na. Doble na ang aginaldo sa mga inaanak. Wala kang naibigay na panggatas noon dahil pandemic, wala kang trabaho. Ngayon, paldo ka na ngayon. Paldo na, kaya doble na ang ibibigay mo ngayon sa iyong inaanak. Ayan. Alright, kamusta po? Kamusta? Medyo talaga naman maganda na ba? Maganda na ba ang ating panahon at wala na tayong dito sa Metro Manila, Wala tayong nakikitang makulimlim na kalangitan, maganda Tila lumihis na, humina na or nakalabas na ng area of responsibility ang bagyong si Jenny. Ayan. At sana po ay bakit gano'n, Lagi yang masyado talagang malakas. Mamula-mula, para tayong lasing. Para tayong nakainom, yan, medyo majutla. Yan, ayos yan, ayos. Okay. Tayo po nagdiriwang ngayon. Nagdiriwang po tayo ng World Teachers Day. Yan, happy Teachers Day po sa lahat ng ating mga guro, sa lahat po ng ikalawang ina ng ating mga estudyante. Yan, At kaya nagsisigawan ng mga bata dahil wala silang pasok. Tuwan-tuwa sila. Imbes ang mga guro ang masaya ngayon, ang mga estudyante dahil walang pasok. Ang ating mga guro, dapat sila ngayon ay nagdiriwang, nagsasaya. Meron tayong kilalang guro, sinasamantala itong kanilang bakasyon. Naglalaba-laba. Nakakalungkot naman, Nakakalungkot ang ating mga guro. Siguro, pagkatapos maglaba, maglinis ng bahay, yan, kailangan naman nilang maglakwatsa. Kailangan naman nilang magdiwang. Magdiwang ng kanilang kaarawan. Ayan, kailangan sana yung mga local government natin, local government unit, sana nagkaroon kayo, meron bang mga programa ang ating mga local government unit? Meron ba silang inilunsad na programa para naman sa ating mga guro nang sila naman po ay ating mabigyan? Mabigyan ng kasiyahan. Maipakita natin sa kanila ang malaking naiambag nila sa ating lipunan. Lalo na sa mga estudyante at sa ating lahat. Sapagkat tayo po ay dumaan
dumaan po tayo sa pagmamahal, pagkalinga, pag-iingat at pagbibigay ng kaalaman. Lahat tayo dumaan sa ating mga guro. Kaya dapat natin silang papurihan sa araw na ito, bigyan natin sila ng pahalaga. No? Pahalagahan po natin ang naiambag nila sa ating pong lahat. Kaya sana wala tayong wala tayong nabalitaan ng mga programa para sa ating mga guro sa pagdiriwang nila ng World Teachers Day. Meron ba? O kung meron man, sana, ayan, maiano natin dito. Baka magkakanya-kanya lang ho ang mga guro, kanya-kanya na lang silang selebrasyon, sana naman, yung ating DepEd dyan, yung ating mga mayor, pero may balita ako na magkikita-kita yata ho sila ngayon sa MOA. Totoo kaya yon? Ano kaya ang meron? Meron ba silang party? Meron ba silang tatanggapin na incentive? Sa panahon na sila po pagkatapos ho nito ng isang araw nilang pagdiriwang, trabaho na naman po, turo na naman ho. At hindi lang ho yan, hindi lang po yan, ay darating ho ang October 30, ayan na. Yung mga guro natin na may edad na, mapapasabak na naman ho sa ating eleksyon. Ayan, at sila po ang mga ngasiwa ng ating pong eleksyon, barangay SK eleksyon. Kaya siguro sa araw na ito, mabigyan man lang natin sila ng kasiyahan, gumaang-gaang. Gumaang-gaang naman ang kanilang pakiramdam, mula sa pagtuturo, mula sa hirap ng pagtuturo sa ating mga anak, sa ating mga apo. Hindi ho biro kung tayo nga pong mga magulang na tawag rito na naaaburido. Kung tayong mga magulang ay hirap na pasunurin, hirap turuan ng ating mga anak, ating mga apo, yung pa kayang mga ating mga guro. Kaya't ang laki ho ng responsibilidad din po ng ating mga guro na ipinagkakaloob sa ating mga estudyante. Kaya't nararapat lamang po na sila ay atin pong papurihan. At kinakailangang bigyan ng parangal. Bigyan ng parangal para maiparamdam po natin sa kanila na sila ay ating pinahahalagahan. Ang kanilang nagagawa sa ating mga estudyante. Tulad nga po ng mga guro natin na sa ibang lugar, sa mga liblib na lugar, imagine, di ba? Tumatawid po sila. Tumatawid po sila ng ilog, malakas ang agos, pero hindi alintana po sa kanila doon, nababasa ang kanilang katawan, ang kanilang damit, maihatid lamang po. Lalo na noong mga panahon po ng pandemic. Maihatid lang po ang module ng mga estudyante.
para ang mga bata ay hindi napapag-iwanan. Ano? Para mga bata ay patuloy na natututo kahit po dumanas tayo ng pandemic. Ganyan po kahirap ang dinaranas ng ating mga guro. Hindi lamang po 'yun. Lalakarin po nila, aakyatin ang bundok. Ang mga bulubundukin na lugar at dadaan sa mga masukal. Masukal na lugar para makarating po doon sa kanilang paaralan. Paaralan o kaya na may sa bahay po ng mga estudyante para maihatid ang karunungan. Maihatid at maituro ang kagandahang asal para sa ating mga anak. Kaya dapat po itong mga araw na ito ay sila ating papurihan at bigyan ng kasiyahan, mabigyan natin at sila po para sila ay patuloy po na gampanan kahit hirap na hirap, patuloy nila gampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin para sa mga bata na mga batang walang alam, mga batang dapat ay magkaroon ng karunungan, yan. So iba't iba, di ba, meron tayo diyan na mga guro rin na para mabigyan ng karunungan ang kabataan, sila ay naglalakbay-lakbay, di ba, sa iba't ibang dito sa Metro Manila. Naglalakbay-lakbay, dala ang kariton na kung saan may laman ng mga babasahin, mga libro, para lang maihatid ang kaalaman para sa mga bata, lalo na ang mga batang nasa lansangan, mga batang gala, mga batang iniwan, napahiwalay sa kanilang pamilya, at ang ginagawang tahanan ay ang lansangan. Ayan, ganyan ang puso. Ganyan na may kagandahang loob ang ating mga guro. Nangihinayang sila sa kanilang natutunan, sa kanilang mga kaalaman, nangihinayang sila na ito ay hindi makarating sa mga batang hindi nakakapag-aral. Ayan. Kaya masasabi po natin sa kanila talaga naman higit pa nga kung tutuusin. Higit pa ang nagagawa nila sa ating mga anak. Higit pa sa isang magulang. Ang kanilang ibinibigay na panahon sa kanilang mga estudyante. Kaya't dapat sila ay ating pong papurihan, bigyan ng mga kasiyahan, at syempre ang parangal. So ang ating mga guro, masasabi po natin ay congratulations po sa inyo.
congratulations at malaki po ang utang na loob namin sa inyo. Kayo pong aming mga maestra at maestro, na nagtiyaga sa aming mga kakulitan. Kahit na may mga edad na, makukulit pa rin ang estudyante, na kung saan nirereklamo yan ng mga profesor. Nasa kolehiyo na, meron pa ring andun pa rin ang kalikutan. Andun pa rin ang maingay na bibig. Yun sinasabing talkative. Oy, teka muna. Batiin natin si Luisito Santos. Ayan. Si Luisito Santos, isang mamamahayag po sa kabilang himpilan. Yan, sa DCWG. Yan, GMA, DCWB. Salamat, pareng Luisito, sa iyong panonood. At andyan din si Andrea Porte. Please like and share sa programa para mapanood din ng iba ninyong mga kaibigan at kamag-anak itong ating programa. Yan, si Kapitan. Dating Kapitan Ed Vargas ng Santa Lucia Village, Barangay Panapaan 6, Bacoor City. Yan, nanonood. Kapitan Ed, isang araw ay susurpresahin na lamang ka namin, susurpresahin ka namin. Yan, si regular na ating pong dahil ito ay barangay in action. Meron din po kami ritong pag barangay in action, may mga gawain, may mga ginagawa kaming aktibidad din po dito. Tulad ho ng pagtulong, kaya't isang araw ay paglilingkuran ho natin si dating Barangay Captain Eduardo Vargas ng Barangay Panapaan 6, Bacoor City. Siya po ay dumaranas po ng karamdaman. Ang DCWG team ay isang araw siya po ay ating ipipicture, sasadyain sa kanilang bahay para dalhan natin ng tulong. Yan. Dahil bahagi po yan ng ating programa. Hindi ho mawawala ho sa aming programa dito ang serbisyo publiko. Kaya't Kapitan Ed, huwag kang mag-aalala. Bukas, makalawa, nandyan ang team ng DCWG Broadcast Studio para dalhin sa iyo ang mga munting alay para sa iyo, para magamit mo sa pang-araw-araw. Alright. Okay. So, tayo po ay dahil sa ngayon malapit na nga po itong malapit na pong ang ating eleksyon at habang papalapit na ho yan, sinasala na ho ng husto ang ng COMELEC. Sinasala na nila ang mga kandidato. At yung masasalang kandidato na na hindi karapat-dapat tumakbo at nilabag ang mga patakaran sa eleksyon, yan ay sila ho ay napapadala na pinadala na ng show cause order ng COMELEC na kung saan ay nararapat ho nilang ipaliwanag
Aho. Kung ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat i-disqualified ng COMELEC sa ginawa nila sa nakita ng COMELEC na kanilang nilabag sa halalan, yan pong tinatawag nating premature campaign. Ano ho? Premature campaign, yung maaga pong pangangampanya ng kandidato. Tinawag ho silang EPAL. At tawag naman ho natin sa kanila ay parents candidate. Oo, parents candidate. Ang tawag naman natin sa kanila, ang tawag sa kanila ng COMELEC, EPAL candidate. Ang parents candidate, sa Tagalog po niyan, ay magulang na kandidato. Hindi ho maaari yan sa COMELEC. Yang parents candidate, magulang na kandidato. Nais ng COMELEC na maging malinis, patas, at tahimik, tatas, at malinis na eleksyon ngayon dito sa barangay at SK eleksyon. Kung kaya sinasala nila ang mga kandidato at pinapatawan ng diskwalifikasyon ang mga parents at EPAL na kandidato. Parents candidate, mga magugulang na kandidato na kung saan wala pang kampanya, ayan na, nangunguna na agad. Nangunguna na agad na gumagapang excuse me po. Gumagapang. Nanggagapang. Hindi lamang po yan, mga vote buying. Ang vote buying ay mahigpit. Mahigpit pong ipinatutupad din ng COMELEC. Kung nung araw nakalusot po kayo, kung yung araw ay nakalusot kayo sa inyong mga pagiging parents candidate, magulang na kandidato, ngayon ay hindi na ho kayo uubra. At yan nga po ay pinatunayan ng COMELEC. Umaabot po sa 4,000. Mahigit. 4,405 na mga EPAL at parents candidate ang napadalhan na po ng show cause order. Imagine, ang dami na po niyan. At patuloy po natataas yan habang hindi pa dumarating ang panahon ng kampanya. Dahil talagang may mga kandidato. Na gustong makaungas. Ungas. Hindi gustong talagang makalamang. Gustong makalamang sa kapwa niya, sa kanyang katunggali. Kaya gumagamit ng mga pamamaraan na labag sa ating pong Omnibus Election Code. Labag sa patakaran, sa halalan. Yan. Kaya yung bilang na yan, ayon po sa COMELEC, meron pang 200. May 200 mahigit ang posible pong kasuhan. Meron pa 200 kasuhan.
Samantalang yung 800 ho dyan, may 866 yung yung mga nakasagot na. Oo. Yung mga pero nakasagot, pero susuriin pa ho ng maigi ng COMELEC yung kanilang mga paliwanag kung ano ho yan, kung katanggap-tanggap ang paliwanag. Kung yan po ay puro buladas, hindi ho uubra mga buladas sa COMELEC. Oo. Kung yung mga paliwanag ninyo sabihin natin mabulaklak. Ano? Mabulaklak. Ang mga kataga. Hindi ho uubra yan. Kahit kayo po ay nakapagpaliwanag, ayan ay daraan pa rin ho sa masusing pagsusuri. Oo. Sa membro ho ng COMELEC. Ano ha? Kaya't wag ho kayong kasisiguro. Wag ho kayong maging kampante na kayo pong mga kandidato ay nakapagpadala na ng paliwanag, ay hindi pa kayo nakakasiguro na tatanggapin ng COMELEC ang mga mabulaklak na pahayag na nakapaloob sa inyo pong mga paliwanag. At yung yun naman pong mga ano ho dyan. Swerte. Ayan. Meron hong mga 200 kandidato. Halo na ho yan. May barangay chairman, SK chairman, SK kagawad, at barangay kagawad. Halo-halo na po yan. Meron hong 287 naman po ang ibinasura. Ayan. Meron hong mga ganon dahil may mga pagkakataon na yung katunggali niya ang pwedeng magpaskel, no? Ng campaign material o campaign poster na inilagay sa kani-kanila mga barangay. May mga ganyan. Oo, para may mga ganyang pamamaraan. Kalaban ng kandidato ang naglalagay. Yan. Kaya meron hong mahigit na kulang-kulang 300 na kandidato ang binasura dahil daw po walang sapat na ebidensya. Hindi ho napatunayan na sila ay nakalabag sa maagang pangangampanya. Kaya't sila ay ating mapalad sila, no? Mapalad sila. Sila ay nakalusot. At yun naman ay kapag naman talaga na ikaw ay hindi gumawa ng kamalian, ng mali, at wala ka naman talagang nilalabag na batas sa eleksyon, talagang yun naman lalabas at lalabas ang katotohanan. At walang dahilan para na mapasama ka or mapabilang doon sa mga madi-disqualified. Hindi naman ho ganun ang COMELEC na ano bang pakialam nila sa inyo. Wala naman kayong samaan ng loob. Hindi ba? Para kayo gipitin. At hindi naman ho kayo dyan. Kaya maswerte. Maswerte po kayo.
na kayo ay hindi napatunayan na nilabag ang ating pong premature campaign. Aha. Yan. Kaya tayo mga butante, uulit-ulitin po natin. Sa ngayon, kayo mababalitaan ninyo yan sa inyong lugar. Wala hong chismis na hindi mabubunyag sa mga bara-barangay. Kaya alam niyo ho ninyo kung sino yung mga kandidato ninyo dyan sa barangay ang napadalahan ng show cause order at na-disqualified. Ha? Kaya yaan ay inyo pong batayan. Gawin po ninyong batayan para po sa inyo pong pagpili. At kayo ay hindi na rin mahihirapan pumili sapagkat, di ba, nasala na eh. Natanggal na o na-disqualified na yung kandidatong kinaiinisan mo, yung kandidatong talaga namang sa tuwi-tuwi nang mayroon tayong eleksyon ay nanggugulang na nagiging talagang hindi maalis-alis yung katagang parents candidate, no? Magugulang na kandidato. Kaya yan, hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na mahihirapang ilista kung sinong mga konsehal ang ilalagay mo sa iyong kodiko para sa araw ng eleksyon ay smooth na smooth. Di ba? Hindi ka na magtatagal kung sino pa yung iisipin mong kandidato na ilalagay, isusulat mo sa balota. Ang ating pong eleksyon na ito ay manual. Kaya wag kukurap. Wag kukurap. At pagdating sa manual, marami na rin tayong experience. Sa mga nakaraang eleksyon, kapag manual, diyan nagkakaroon ng hocus-pocus. Andyan ang pinangangambahan natin na baka abutin ng gabi ang bilangan, biglang mag-brown out. Kaya't kinakailangan meron ng mga generator na nakahanda. Yung kandidato na inaakala niyang baka siya madaya. At inaakala niyang mapapalitan niya ang dating nanunungkulan sa barangay. Kailangan meron kanyan. At mga matatalas na mata na iyong mga kukuning watchers. At huwag mo pababayaan yan sa pagkain. Kasi pag gutom yan, lalabo ang mata. Hindi makikita ang tantos sa iyong pangalan. Hindi makikita. Yung tantos, yung score, yung boto sa iyong pangalan, lalabo mata. Kaya huwag pababayaan na magutom ang mga watcher. Hindi ba? Alagaan maigi. Alagaan ang mga watcher ng kandidatong inaakala niya baka siya madaya. Yung mga batikan na kandidato dyan, na talagang tinubuan na ng tahig. Alam na ang mga pasikot-sikot. Alam na ang pasikot-sikot. Alam na kung paano makakalusot. Makakadaya. Yan.
Pero mag-iingat po kayo sapagkat ang pandaraya, ang masamang gawain ay talaga pong hindi magtatagal. Kaya kayo hong mga kandidato na nasanay na ganyan ho ang ginagawa sa tuwi-tuwi ng tayo ay may eleksyon, ay matatapos din po. May hangganan. May hangganan ang inyong mga pinaggagawa. Katulad nga po nito, sa palagay ho natin, yung mga napadalhan ho ng napadalhan ho yan ng mga show cause order sa palagay ho natin dyan mga batikan na ho kandidato na ho yan. At sana nga ho kasama na rin ho sila doon sa na-disqualified. At sa mga susunod na araw, ilalantad ho, ilalabas po ng COMELEC kung ilan ang mga ang record ng mga napadalhan ng show cause order, ilan ang disqualified, ilan ang nakalusot, ilan ang napadala nila ng show cause order. Ilan ang nakapagpaliwanag. Diba ba? Katulad nga po ng ating balita ngayong araw na ito. Nasabi nga po ay patuloy pang tumataas ang bilang ng mga kandidato sa barangay at SK eleksyon na sinampahan ng disqualification case ng Commission on Election. Hindi lamang po yung kasong inihain ng katunggali ang tinatanggap o batayan ng COMELEC para i-disqualify ang isang parents candidate, magulang na kandidato. Hindi lamang po yun. Mismo ang Commission on Election ang magpapatupad ng disqualification kaugnay ng kanilang base po sa kanilang mga ginawang investigasyon sa nilabag na batas o patakaran sa eleksyon. Yan po. Kaya't kung inaakala din po ng mga Batikan, EPAL, at parents candidate na makakalusot po sila sa kanilang mga ginagawang panggugulang. Panggugulang. Nagkakamali po kayo. Nagkakamali po kayo. Desidido ang ating pong Commission on Election sa katauhan po ng chairman na si George Garcia na ipatupad ng tama ang mga batas po sa ating pong halalang ngayong taon na ito sa barangay at SK election. Sa ngayon, batid na rin po natin na sa may mga ibang lugar may mga ibang lugar ang wala hong naghain ng certificate of candidacy. Walang gustong humawak o manungkulan sa barangay.
Ah, at yaan ay sa tingin ng ho natin ay hindi uubra, hindi po pwedeng wala hong manunungkulan sa barangay. Walang pamahalaan. Sa barangay. Hindi ho maaari yung ganyan. Sapagkat sa isang barangay, kapag walang ganyang namamahala, walang namumuno, yaan po ay magkakanya-kanya. Walang magsasabi na labag yang ginawa mo. Walang magtutuwid sa iyong mga kabarangay na mali ang ginagawa mo. Kaya't kapag ganon, ba, ay maliligaw. Maliligaw sa kanyang pagkilos ang ating pong kabarangay. Kapag walang pamunuan na magsasabi sa kanya, mali, labag ang ginagawa mo. Labag sa iyong kapwa ang iyong ginagawa. Kaya't hindi maaari na wala hong manunungkulan. Kaya naman po, ang may kapangyarihan na magtalaga ng mga opisyal, mamamahala sa inyo pong barangay ay ang ating pong Department of Interior and Local Government o DILG. Sila po, ang ahensya po, ang pipili ng mga kandidato o ng mga maglilingkod, mamumuno at mamamahala sa barangay. Sana ay bigyan ho ng wisdom ang opisyal ng ating DILG o sinumang tao, sinumang opisyal ang magtatalaga diyan at mamimili. Opisyal na mamimili para piliin ang mga manunungkulan diyan ay sana ay bigyan sila ng wisdom na ang mapili nila ay yun talaga naman pong karapat-dapat. Hindi po yung sila po yung mapipili ay parang magiging sunod-sunuran. Sunod-sunuran lang. Kung ano ang ipag-utos ng lokal o ipag-utos ng mga lokal na opisyal, sige na lamang mo kahit mali. Huwag naman po sana yung ganon na pagpili na gagawin nyo siyang parang puppet. Sana mapili yung talagang may pagkatao na mayroong malinis na pagkatao. Wala hong bahid ng walang bahid at walang masamang record yung pong ating pong mapipili at maitatalagang mga maglilingkod ho sa barangay. Marami po niyan. Marami po niyan. Sa mga probinsya ay marami po tayo mga kababayan na meron talagang pusong matulungin. Pusong maunawain, pusong makatarungan. Siguro yun ho. Makatarungan at matulungin. Yan. Merong ganyang katangian
ang dapat nating mapiling at itatalaga sa ating barangay. Sapagkat kung ang tao na ito, na siya'y makatarungan, mapapamahalaan niya ng maayos ang kanyang tungkulin. Meron siyang pantay-pantay na pagtingin, pagkalinga sa kanyang nasasakupan. Kapag ganyan, hindi po ba't aayos, di ho ba, ang isang barangay sapagkat pinatutupad mo ang pantay-pantay na pagtrato sa iyong nasasakupan. Hindi po ba? At kapag ganyan, naturalmente, walang masasaktan sa bawat panig na inyong dinidesisyonan. Di po ba? Sapagkat patas kang humatol, patas ka po. Nagkakasundo ng maayos ang iyong mga kabarangay nang dahil sa iyong patas na pagtingin sa kanilang mga katuwiran, sa kanilang mga pinaglalabang katuwiran. Di po ba? Yun po sana ang gawin ng ating DILG sa pagpili. Sapagkat hindi rin po talaga basta-basta ang tungkulin. Oho. Nagagampanan ng mga itatalaga natin. At kung magkakamali nga po, at hindi maganda ang pagpapatupad ho ng mga batas sa ating barangay at patutupad ho ng ating mga opisyal ng barangay, kung hindi ho tama, ay naililigaw po natin. Naililigaw po natin ang ating mga kabarangay. At pagka ganon, ay walang kaayusan, walang katahimikan. At maaaring mauwi ho sa kaguluhan sapagkat nalilihis ho sila ng landas. Nagkakamali sila sa kanilang mga galaw dahil mali po ang pagpapatupad ng ating mga barangay official. Kaya sa mga barangay official, mga ating po namang din mga kabarangay, sa ating pong tinatalakay, maging maging matalino sa ating pong pagpili. Yung mga nakapaglingkod na ng matagal na hong nakapaglingkod, nanungkulan sa inyong barangay at nakita ninyo na wala naman siyang talagang nagawang maganda sa inyong barangay, bagkus siya ho ay inyong kinatakutan dahil nagmistulang siga-siga siya sa inyong barangay, yan po, ito na ho ang pagkakataon na tayo ay na sila ay ating pong patalsikin.
tapusin. Tapusin na ang kanilang mga kahibangan na ginawa nung sila ay nanungkulan. Ano ho? Tumingin po tayo ng mga bagong kandidato. At yan ay kilala rin naman po natin. Subukan natin sila. At para naman mabago. Hindi po ba? Mabago ang takbo ng ating barangay. Mabago ang paligid ng barangay. Makitang malinis. No? At ang pamumuhay sa barangay, mabago. Maging produktibo ang mga tao sa barangay. Hindi ho yung pinaggagawa ng ating mga kabarangay, lalo na ang mga nanay, tatay, na wala na hong pinaggagawa kung hindi magchismisan. Ang mga tatay ay nagiinuman kung minsan, maging ang mga nanay, ayan, ang mga nanay, sila na ho yung nagsusugal, sila rin ho yung nag-iinuman. Ang pangit na imahe ho na maipapakita po natin sa mga sumisibol na kabataan dyan, yung mga anak po natin na maliliit, na kapag yan ang patuloy nilang nakikita at sa kanilang paglaki, yan at yan ang nakikita, yan din ang kanilang susubaybayan. Yan ang susundan nila. Ano ho? Kaya nakasalalay po talaga sa mga opisyal na ating pinili. No, sa panahon ng eleksyon, nakasalalay sa ating mga kamay ang tamang pagpili sa mga kandidato. Kapag tayo nagkamali sa pagpili ng mga kandidato at nadaan ho tayo sa pabigay-bigay, sa mga mabubulaklak na pananalita, natangay tayo sa ganyan, at sila pa rin ang namuno, ay titiisin mo na naman. Titiisin nyo na naman ang 3 taon na walang pagbabago sa inyong barangay. Yun naman po na mga talagang nakitaan natin ng kasipagan, aktibo sa pagtulong, aktibo sa kanyang pagtupad sa tungkulin, at may mga nagawang proyekto sa barangay. Ay yan, ay huwag ho nating sasayangin. Huwag natin silang kakalimutan. Panatilihin natin sila. Panatilihin natin silang maglingkod sa atin sapagkat mapapakinabangan natin sila. Di ba? Mga kabarangay, huwag natin silang hayaan. Kung tutusin, ikampanya po natin sila sa ating mga kabarangay. Panatilihin natin si Kagawad, panatilihin natin si Kapitan. Sapagkat hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya tayo niloko. Hindi niya tayo dinaya sa mga ayudang na nagmula sa ating lokal na pamahalaan at sa nasyonal. Di niya tayo dinaya. Kompletong ayuda ang natanggap natin. At talagang hindi niya tayo pinabayaan na magutom. Noong mga panahon na tayo ay pandemic,
Di ba? Yung mga kapitan na nagkaroon ng grocery dahil sa pondo na inubos. Pinagamit ang pondo ng barangay para ipamumudmod ang mga grocery sa kabarangay. Hindi niya naipamudmod lahat. Kaya ngayon, siya ay meron ng grocery. Yan. Ang mga ganyang opisyal, hindi na dapat nating tinatangkilik. Hindi na dapat pinapanatili sa kanilang posisyon. Okay, so tayo po ay wala na pong oras. At ako po ay muli ay magpapasalamat at babati sa ating po mga viewers. Yan, si Luisito Santos, Eduardo Vargas at Andrea Erporte. Marami sila pero tatatlo lang ang nag-comment. Sana ay magko-comment po kayo para nababanggit ko ang inyong pangalan. Ma-acknowledge man lang po kayo. Ano ho? Ayan. So, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa akin sa isang oras po nating programang ito, Barangay in Action. Ano ho? At mamaya po ay tayo ho ay magkita-kita ho uli at magkapanooran pa rin sa ating pong panghapon na programa, ang Balitang Pilipinas Worldwide. Tayo po ay patuloy pong magbibigay, maglilingkod sa paghahatid po ng ating po mga sariwang balita na pumutok po sa ating paligid, sa ating bansa. Ayan. Alright? Ayun. Nawala na. Naputol na yung aking parang naglobat. Okay. So, ayan. Lobat nga. Oo. So, maraming salamat po sa lahat po ng aming mga viewers. Sana ay kayo po ay wag magsasawa na ako po ay samahan sa ating po mga programa dito sa DCWD Broadcasting Studio. At ako naman po ay hindi rin po magsasawa na paglingkuran po kayo. At yun na nga, kaya ko po to ay nagagawa dahil po sa inyo pong suporta na pinapakita sa pamamagitan po ng inyo pong panonood. Iilan man lang kayo na nanonood, tuloy lang po ang aking paglilingkod sa inyo. Sapagkat ito po ay bahagi na ho ng buhay ng inyong lingkod. Kahit tayo rito ay wala tayong sponsor, ito ho ay tunay nga pong paglilingkod lamang. Tayo ho ay gumagastos ng mga pambayad, kuryente. Sige lang. Sapagkat ito nga ho ay serbisyo publiko. At sa tingin ko po, ang Diyos ang bahala sa akin. Darating ang panahon para sa akin. At sa katunayan, hindi naman po tayo napapabayaan. Kahit tulad nga na sinasabi natin, walang sponsor, ay tayo ho ay nakaka-survive. Nakakabayad din po. Alright? So, maraming salamat sa inyong lahat, higit sa lahat. Siyempre, ang ating Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyo pong patuloy na pagsubaybay sa DCWD Broadcasting Studio. Maraming salamat, Lord. At siyempre, yan, magandang tanghali po sa inyong lahat.
Magkita-kita po tayo mamaya. Alas 5 hanggang alas 6. At pansamantala, ang inyong pong lingkod ay magpapaalam na at bye-bye. Magandang tanghali sa inyong lahat, sa inyong pananghalian. Sawa kayo po ay mabusog. Sumigla sa inyong mga kinain sa araw na ito at sa oras na ito. At yung hindi naman pa nakakapag di pa nakakain, nagluluto pa lamang. Happy cooking. Alright. Alright, bye! Ang DCWG! Oy, mag-iwan muna ako ng inyong kataga na nawa tayo po ay patuloy maingatan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos saan man tayo naroroon at saan man tayo anuman ang ating ginagawa. Yan. Bye! Maraming salamat sa inyong lahat. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.